Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out. Shout out. Shout out. Bakas na bakas ba ang sa mukha ko stress? Dami kasing ginagawa eh. Anyway, shout out muna tayo dito. Shout out Ma'am Lynn Sudo, Sir Emir Crisostomo, paano daw mag-apply as empleyado sa isang business ni Rosmar. Sali ako. Ma'am Vanessa Dacayo, hello po from Dubai. God bless po, ma'am. Humpy Dumpy, shout out. Marge Andy. Tama ba? Ang gusto kong marinig yung side ng taong maitim ang singit. Bungo shout out. Margaret Andy at Ilidgan. Tama ba ako, Ilidgan? Shout out naman si Boss ang name eh. From Rojas City, Capiz. Shout out, long time no hear. Hello Sir El Jaco, kamusta ka na? Tagal mo nawala na busy Sir El Jaco. Ma'am Jocelyn Tolentino Silones, hello. Sir Bon Jinx, hello. Nag-post si Fred Durst na naka-tribal hat na pink. Oo nga no, patay na si Sam Rivers. Pero ang sabi heart attack daw. Neto lang na ano ko lang. Yung dati na sakit kasi nag-liver transplant yun eh. Feeling ko may kinalaman yun dun. Hello PCCP Tech, hello. Shout out daw sa mga manyakis. Ma'am Imelda Cairel, hello. Happy birthday sa anak niya daw na si Jairo Gilas. Hello, happy birthday Jairo Gilas. Hello. Ma'am Sherilyn, hello. Sir Joban Gamyao, Sir Julian Lakyan, Sir Erwin Rafael, Sir Marius 13. Sir Albert Albento, hello. Sir Domingo Arador, Sir Jeffrey de Guzman, Ma'am Hana Hombre, video ni Sir JR Frias, name hot take. Ano yun? Sige nga. JR Frias name hot take. Sana nagbibigay ka ng link, no? Baka kasi magkamali ako ng kung ano ba yun. Sir Jules, hello. Sabi ng spiritual healer na nakakilala ko, minsan daw sinasabayan daw talaga ng medical condition yung kulam. Kaya daw minsan, kahit may diagnosis na ang doktor, pero hindi gumagaling sa synthetic drugs. Lang yan palusot lang yan. Bakit hindi, nung inano ba nung kulam, totally napagaling ba lahat? Diba? Lulusot eh. Skalampo, hello. Virgilio Cordero, hello. Shoutout MLK Abadu, hello. Super Kahel, Ma'am Osen, hello. Ma'am May Malagenya. So, proceed tayo dito. Unang video muna tayo. Ito, ano to? Diba? Kaluluwa ng isang bata na kunang pagala-gala sa San Juan, Nepo. Okay. Ayon. Ayos yung sound, no? Atin natin naman talaga, Kid. Ano? Hindi, nakatago nga.
maglakad ka kanya kaya Itaw. Ang dano. Oo. Oo. Hindi siya maglakad yun. Oo. Ba't kasi kailangan i-crop? Ba't hindi nila ipakita ng buo? Parang alam ko na to. Lelaya ka niya. Lumang video na yata to eh. Dapat hindi nila kinakrop. Kasi kung mapapansin mo dyan, ito ay ang unang theory ko dito before. Ito ay insekto sa harap ng CCTV. Kasi ang tanong nyo naman, bakit yung bakit kung insekto yan ay transparent, no? Katulad niya nung napunta siya doon sa dark na basta transparent siya eh. Kasi pagka malapit ka talaga sa camera, for example, no. Ano ba ang screwdriver? Tingnan niyo yung camera ko. Pag malapit kasi yan, naka-attach doon sa may salamin, nagiging transparent talaga yan. Ayan, oh. Pag sobrang lapit, 'di ba? Hindi ito masyado makapal ito eh. Yung manipis lang. Basta pagka nilapit mo sa camera yan, nagiging transparent yan. For example, ito. Pagka inano mo yan, di ba? Ano to? Ito ay insekto. Kasi kung tutuusin, walang hindi umaayon do sa terrain nung nilalakaran niya yung niya eh. Napanood ko ito, no? May time dito na bumaba yung multo na yan. Maglakad ka Diba? Ito medyo okay eh dahil pa-slope ito, pababa yung di umano yung multo. Pero nung babalik siya, kinakrap kasi eh, yung buo nito makikita yan. Nung kinrap siya, straight siyang naglakad ganun. Paakyat yon. Dapat, di ba, aayon siya doon sa terrain, dapat aakyat din yung multo. Ang ginawa niyan straight eh. Ewan ko bakit kinrap ito ng ganito. Hindi siya maglakad yun. Diba? Ayan o, straight siya naglakad, di ba? Hindi ito hindi ito multo. Maglelaya ka niya. Naglilaya ka yan eh. Tao, maglelaya. Ate Chake. Tao, maglakad ka. Ano yun? Sa CCTV yun. Now, kung hindi pa rin kayo papabor at tingin nyo yung multo, di multo. Pero kung ako tatanungin yung CCTV yun. Next. Ito naman ay nirequest sa akin. Walang magagalit, ha? Kasi ito ay nirequest ni, sino ba yung, nag-request na ito? Si Sir RVA. Yan, ha? Ang nirequest ni Sir RVA, ito yung sender, RVA. Ang nirequest niya, video ni Adventure Ducks. At may binigay siya na timestamp sa akin. Ito yung sa Twin Mansion. Ha? Ano sinasabi niya dito? Pwedeng paki-review. Diba? Mukhang may fishy daw. So, tingnan natin. Una itong video na to, no? Clark Abandoned Hospital ba? Unahin natin itong Twin Mansion. So, ako napanood ko din to eh. Ito ba yung pinto na bumukas? Tingnan natin ha. Oh shit, grabe. Oh shit, wala hangin, balo. Oh shit. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Kung ako magpapayo, let's say ganito, no? Katuwaan lang naman to eh. 'Di ba? Hindi pa naman natin nadidetermine kung peke o hindi. Hindi pa naman natin nadidetermine eh kung peke o hindi. Ngayon, kung pepekein kayo, at halimbawa peke itong ginagawa nyo, iwasan nyo umarte ng ganon. Kasi sa totoo lang nakakapeke talaga pag yung acting na ganon, yung oh shit, naiintindihan ko na gusto nyo maging intense yung video. Pero kung halimbawa kung katulad ng sinabi ko, ito ay peke, no? Pag mag-a-acting kayo ng gano'n, lalo kayo mahahalata eh. Pero kung totoo naman to, at ganun talaga reaction mo, wala naman ako magawa doon. Yun ay tip lang naman, just in case na itong video na to ay peke. Diba?
So, play natin. Pwede mo pagalawin yung pinto? Oh shit, grabe. Oh shit, wala hangin, balo. Oh shit. Oh shit. Oh shit, Ito ang oh Marcos shit. Twin Mansions Oh sa shit, Cuyao, oh shit. Laguna. Ang mansyon na ito ay itayo noong 1980s sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Noon ay nasequester ito noong 1987 bilang bahagi ng Kasama pa rin ba sila, ano? Alam ko si Sardax yata bumalik kay Boss Rino eh. Ewan ko ito si Sarbal, no? Ill-gotten Properties at noong 2010 ay iniutos ng Sandigan Bayan na ibalik ang Naraakang ko na yata to. O sige, i-revisit na lang natin. ari-arian sa pamilya Ay, Marcos. iba tsuran to. Creepy, oh. Don Vincente Romualdez. Ay, ano to? Tatay ni ano? Oo, ni Imelda. Imelda Marcos. Oh. Ay, Sayang ng bahay na yan, ano, hindi man lang nila, ano, actually, maganda sana yung tinitirahan eh. itong salamin na to siguro mga 100 years na to. Oo, grabe. Tingin mo ba? 100 Ano, years na to. halata naman eh. Oh. Ayun, oh. Oo, shit, nakakatakot. Takot to, oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Parang may naririnig ako. Tao ba dyan? Grabe. Oh, Creepy yan, ah. nakakatakot talaga. Ano? Tara? Tara. Ano yan? May nagsasalita, Bal. Hindi nga, may nagsasalita akong narinig. Tsaka isa pa, ano, isa pang sign ng fake ghost hunter. Ay kayo, bahala kayo, no? Kaya ayoko mag-react ng ganito, aawayin ako eh. Isa sa sign ng fake ghost hunter, yung lahat ng nangyayari ay big deal. Yung walang ano sa kanila. Sa bagay, ano, kasama din kasi yung, kung totoo, kasama kasi doon yung tinatawag na personal bias eh. Pero sometimes, yung sobrang dami na ng big deal, naiintindihan ko yun, yung halimbawa may bumulong, kahit ako din naman. Pero every time na lang may mangyayaring kahit explainable naman, laging big deal. Di ba? Teka lang. Uy! Okay, may nagsasalita, Bal. Siguro gusto lang nilang i-hype yung nanonood na talaga nakakatakot. Tayo lang nandito. Parang nakatakot dun. Ay, yung dating punta dito, yung unang punta dito, nakasarado to. Oo. May bukas na. Yung bukas no. Ingin ng mga aso. Parang creepy dito, Bal. Dito kami akit sa hagdanan. Dito na kami sa hagdanan. Ang itsura, oh. Grabe, spiral. Ito yung pintuan na bumabagsak, Bal. Oh, ayun. Ayun na. Mag-lengko tayo, tingnan ko tayo mag-lengko. At talagang babagsak talaga, ano? Pasok dito. Pag nandyan kayo. Ito nga tayo, tingnan natin to. So, saktong-sakto naghiwalay si Dax at si Sarbal. 'Di ba? Saktong-sakto. Doon sa pintong bumabagsak, 'di ba? Saktong-sakto. Dito, ba't masarado to, no? Creepy nito. Magyaga tayo. Yan guys, gamit tayo ng necrophonic. Ito ginagamit to ng mga international ghost hunter na sila Mozart G. Omer. Oh shit! Brad, Bal! Gumagalaw na tong pintuan. Oh shit! Oh shit, oh shit. Ito na ako. Sunod ako si Adventure Dax. Shit, saan? Teka, gumagalaw na yung pintuan. Oh shit! Next Oh shit, take pa oh lang. shit. Oo. Oh shit, oh shit. Shit, nakakatakot Okay, dito. necrophonic. Sige. Ano? Sige, start. Alam ko, napanood ko to, hindi ko naman nahuli eh. Nanamik eh. Pero mamaya mag-uusap tayo. 'Di ba? Mag-uusap tayo mamaya. Kung gusto nyo malaman ng totoo. Sorry ha, kailangan kong gawin to. Oh shit! Hindi naman Shit, nahuli gumagalaw. eh. Television na. Wala naman ako nakikitang tali. Bal, Diba? may paparamdam na dito. Paparamdam, shit. Yan, shit. Pwede mo pagalawin yung pinto?
Shit. Oh shit, grabe. Oh shit. Oh shit, wala. On command, no? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gago. Puta. Hayop. Gago. Uy, bumubukas pa. Bukas na. Oh shit, gago kilabot ko balo. Puta. Oh shit. Oh shit, gago kilabot ko balo. Puta. Oh shit. Oh shit, gago kilabot ko balo. Puta. Oh shit. Oh shit! Oh shit! Gago bal. Walang hangin dito. Walang hangin. Oh, tinan mo. Oh, tapoy na ako. Isa na ako. Oh shit. Masyado defensive eh. No? Hindi ko binuksan. Buksan. Puta na boy. Oh shit. Kasi alam ko hindi ganyan matakot si Bal eh. Sa totoo lang. Ewan ko, baka nagkakamali ako. No? Pero mag-uusap tayo mamaya. Abangan nyo. Legit to. Legit to. Legit. Oh. Walang hangin, oh. Oo nga. Walang hangin dito, oh. Shit. Oh. Grabe. Parang isang pre. Ano, okay ka lang, Bal? Oo, okay lang ako. Tayo nakakatakot. Shit. Yung drama men, dry eh. Diba? Oh, nakakatakot. Huh? Kaya sinasabi ko sa inyo pag ano eh. Grabe, muna tropa. Iba to. Kaya mo ba nandito kami? Walang hangin, Bal. Walang hangin. Walang hangin. Ay, no? Ah. Creepy ng bag. Oh. Oh, tara. Oh, shit. Pwede mo pagalawin yung pinto? Oh, shit. Grabe. Oh, shit. Oh, shit. Wala. Kasi pwede kong isipin no sa kasi hindi equal yung hindi dun yung normal state na itong pinto. Na talagang may mga ganyan eh kahit for example no, parang iaalin tulad ko siya sa pinto ng rep. Naka-design kasi ang pinto ng rep na kahit iwanan mong nakabukas sasara. 'Di ba? Well, malay mo totoong multo naman ano. Pero mamaya mag-uusap tayo. Mamaya totoong multo naman eh. Alam ka namang sabihin nating fake, hanapan natin na mali kung wala din naman ako nakikitang tali. Kasi alam ko na ano ko na to before eh. Pero mag-uusap tayo mamaya. Next video. Wala akong nakita dito. Wala namang tali, wala namang ano. 'Di ba? Ang nakikita kong plausible na explanation lang, baka mamaya kasi yung pinto na yan ay hindi niya naman parang hindi niya yung kumbaga naka-design niya na talagang sasara yan ng konti. 'Di ba? Katulad din sinabi ko sa ref, hindi naman siya may spring kasi minsan nilalagyan ng spring ang pinto. Hindi ganoon. Parang yung may pinto kaming ganun dati eh na kahit iwanan mo siyang bukas kusa siyang sasara. Hindi paranormal dahil sa pagkaka-design nung pinto. 'Di ba? Na automatic siyang sasara. Yun ang nakita explanation kung ito ay hindi paranormal. Pero kung paranormal, di okay. Pero mag-uusap tayo mamaya. Wait kayo. Next, ano ito? May timestamp na binigay sa akin eh. 5:28 daw. So, panoorin na. Ito ay sa Clark, no? Ito yung pwede pang pasukin yung abandoned hospital sa Clark. Clark Abandoned Hospital. Shit. Marami na pepeke na ghost hunter dyan. Kita Diyan sa, ano na yan, sa image na yan. Ka? Kung dito. Nagawa mo dito. Ayun na ba yung highlight nun? Yun yung pinaka-highlight nun, 5:28. Sige na nga, doon na tayo mag-jump bigla. So yun na ba yung image na yun? Yun. May naramdaman ako dito. Yun. Tao dyan? Tao dyan? So may nagsalita daw ano yung ganun. Okay. Kasi alam nyo, hindi nyo na itatanong si Sir Dax kasi may history ito ng pamimiki. Naalala nyo yung ano, yung video na pinlay ko? Mamaya. Yung dati, yung hinihila yung bote, kung natatandaan nyo yun. Pero doon sa 5:28 dun tayo.
May mute siya, no? Shit. Yan. Ito na yun. Ulo, tinan mo. Ulo, tas yung katawan. Kita nyo. Ano? Alam ko maraming napipeke dito. Kahit yata dun sa MGB or kahit yung yung unang sabak ni Boss Rino, napanood ko to, may ganyan din yan eh. Kasi parang ito sa basement ba ito? Yung image na yan. Talagang ano yan, mukha talaga siyang ganyan, pero hindi yan multo. Ka? Ano dito? Nagawa mo dito? Hindi siya multo eh. Sabi nga no, sana nilapitan eh. Para malaman. Kaya lang, kung lalapitan yan, may itsurahan nyo hindi yan multo. Diba? Kasi kahit anong gawin mo dyan, kahit anong gawin, hindi mawawala yan dahil talagang ano yan, markings yan dyan. Dahil kung multo yan, mawawala yan eh. Hindi mawawala dahil ano lang, paredolyo ito. Ito. Diba? Now, mag-usap tayo. Ito si Sir Dax kasi ay na-establish natin before na ito yung namimeke ng video dati. Sorry ha. 3 years ago, makakalkal ko pa ba dito yung video na yan? Reels. Nandito sa akin yun eh. Ano ba ang caption ko nun? Hanapin ko na nga lang manually dito. Kasi may history na ng yung hinihila yung mineral water dati. Kakalkalin ko pa. Anyway, wait lang ha. Dito sa studio, tingnan ko nga. Parang haunted school yun eh. Kasi may supporter si Dax dati na hindi tumigil sa akin. Kulit sa akin. Na kesyo daw ganito, kesyo daw ganyan. 'Di ba? So ito, saan na ba 'yon? In-explain ko dito, panoorin nyo dito ha. At kayo na rin ang kung fan na fan kayo ni Dax, huwag sasamaan loob nyo sa akin. Pero ito yun men eh. Ito yung dating debunk ko eh. Panoorin nyo lang ha. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Actually, re-upload to eh, no? Ng video. Forward natin kasi may nag sa akin eh. Sa may part na wait lang ha. Para maintindihan nyo yung medyo lalakbay muna tayo ng konti, no? Nawala na yan, yung basher ko na yan. Video na yon. Yan. Ang title, Ghost Presence 20 Years Abandoned. Sa channel ni Adventure Dax to, mga men, ha? Sa channel ni Adventure Dax. So, ito yung simula ng video. Shit. Diba? May bumatong, bumato daw yung bote. Weird. Oh, shit. Ayan. Shit. Shit. Ako, for me, peke yan. Yung shit. Oh. Ito pa. Shit. Diba? Bumato. Kasi, normally, pag may bumatong ganyan, titingnan mo yung source niyan kung saan ang galing. Diba? Saan galing to? Ulitin natin yung pagbato, ha? Kasi ganyan, oh. Weird. Oh, May bumato. shit. So, malay mo naman. Sige, bigyan natin ng partida. Malay mo, poltergeist. Malay mo, di ba? May gano'n naman talagang multo eh. Namamato eh. Di ba? O sige, magtanga-tangahan tayo muna. Magtanga-tangahan muna tayo dito sa video na to. Natin. Pero dito tayo mag-start sa 3 minutes. Parang may nakasunod sa akin. Guys, kung gusto yung mga ganitong klaseng exploration,
Huwag niyong kakalimutan i-click yung subscribe button. Tandaan nyo ha, Wow! ang sinisisi ni Bubbles dyan, yung mga kaibigan ko daw. Di ba? Tandaan mo, nangyari yan 3 years ago pa. 3 years ago, wala pa ako sa ghost hunting yan. Naki-FLM pa ako yan. Noong time na yan, 3 years ago, ibibintang sa akin ni Bubbles, basahin natin yung comment sa akin ni Bubbles ha. Baliw ka, sir. Sino ba humila nun? Yung kaibigan mo, di ba? Nadamay lang si Idol Dax doon. Sabi niya sa akin, ano? O, panonoodin uli natin, di ba? So, ito yung nangyari doon sa video. Unang-una pa lang, I-click yung subscribe button. boom, may cut, di ba? Nag-cut. Tama? Hindi, baka nagkakamali ako. Dito sa timestamp na 3:16. Huwag niyong kakalimutan i-click yung subscribe button. Boom, may cut. May cut o wala? Kayo magdi-decide niyan ha, hindi ako ha. Then ito yung mangyayari. Oh. Look at this, dude. Ganda rito, guys. Ganda. O may cut uli. May cut uli o wala? Kasi usually, dapat continuous yan eh. May cut o wala? Ganda. Boing. Ebak. May cut uli, di ba? O, kasama niya si MGX dyan ha. Yun. May cut uli. Oo nga. Sobrang labig dito, guys. Dapat pala nag-jacket. Uy! Oh, ito na. Ito yung start, ano? Ito na yung bote. Oh, hinihila yung bote. Oh, may cut na naman uli. Diba? May cut na naman uli. May cut uli. Now, Asan na? yung bote malilipat na doon. Sama ba kami dito? Wala na yung tali ng bote. I mean, di ba? Ako, hindi, kayo, sige, i-ano nyo to. Ako, ilalaban kong fake ito. Yan. So, ayan, ano, nakita natin, ito yung debunk ko dati kay Dax. So, na-establish natin, before, si Dax ay namimeke talaga. Now, okay lang yun. Baka mamaya kasi, nagbago na eh. Since yan ay 3 years ago pa. Diba? Kaya nga sinasabi ko, ingatan ng credibility eh. Diba? 3 years ago pa naman yan. May possibilities na magbagong buhay na tayo. Pero ito eh. Ito kasi ang, ano eh, ito kasi yung istorya eh. Sila Sir Ed, sila Just Clint, ay pumunta ng Candaba, Pampanga. Diba? So, andun sila Boss Tabs, Boss MK, saka si Black Ghost. Now, may isang kasama sila doon na dating kasama nila Dax, Investigador J, Boss Rino, Balbaliw at ni Boss Vino. Sino yung hindi ko na-mention doon? Nagtapat ngayon sa ano sa isa sa crew ni Sir Ed. Na kayo daw, pinipeke nyo daw yung mga gumagalaw-galaw sa inyo. Pwede nyo naman itanggi, di ba? Pwede nyo naman itanggi. Kayo daw ang nagsiset up eh. Actually, si Third Eye, kinakanta na kayo before eh. Ewan ko sa mga fans nyo, bakit hindi pinapakinggan? Eh, siguro hindi big deal, no? Ang lagi lang naman nakatwiran dyan ay hindi na importante sa amin kung fake. Ang importante, nag-i-enjoy kami. Eh, di okay. Maganda naman kung gano'n. Pero ba't nyo ako aawayin pag sinasabi kong fake? Diba? Okay lang naman pala na fake. Kasi yan laging katwiran eh. Okay lang naman pala na fake eh. Tapos sasabihin nyo, ano? Diba?
Kasi tandaan nyo, men, marami kayong supporter eh. 'Di ba? Eh kayo kung hindi nyo pinahahalagahan yung mga supporter nyo, okay lang naman. Ito, sinasabi ko lang naman kasi ang usapin kasi dito, usapin ng fake video. 'Di ba? Now, kung okay sa mga fans nyo na fake yung ginagawa nyo, as long as na nag-enjoy, katulad ng sinasabi ni iba, dapat hindi ka affected sa sabihin ko. Pero yung mga iba na napaniwala nyong totoo yan, 'di ba? Napaniwala nyong totoo yung ginagawa nyo, hindi ba kayo nakukonsensya na niloloko nyo? Yung mga supporter nyo na paniwalang-paniwala sa inyo na nagpapadala ng ano sa inyo, ng sponsorship, 'di ba? Kahit pa sabihin ng supporter nyo na hindi okay lang sa amin yun, at least nag-e-enjoy kami. 'Di ba? Syempre, sasabihin na lang ng supporter nyo yun para hindi rin sila mapahiya. Yan kasi napapansin ko eh. Yan lagi ang depensa ng mga fans ng fake Ghost Hunter. Nung dinidibang ko sila Donsky, marami nang aaway sa akin. Anong fake? Totoo yan, totoo yan. 'Di ba? Totoo yan, bungo, totoo yan. Kung ano nga ang pinagsasabi sa akin eh. 'Di ba? Bakla ka kasi bungo. 'Di ba? Kahit mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yun ang banat sa akin noon. Now, nung nakapagpalabas ako ng proof na fake talaga, magbabago yung standard ng fans. Sasabihin ng fans, ano ngayon kung fake, nag-e-enjoy kasi kami. 'Di ba? Alam nyo palang fake eh. Alam ko din na fake, ba't magagalit? Dapat magkakampi tayo. Ba't kayo nagagalit sa akin, 'di ba? Yun kasi, intindihin nyo din, kahit pa sabihin ng fans nyo, okay, syempre, at the back of their mind, naloko nyo sila eh. Hindi magbabago yung katotohanan na yun na naloko nyo sila. 'Di ba? Pasalamat kayo, mahal kayo ng mga fans nyo. 'Di ba? Pero, yung kinwento ni kung paano kayo mag-set up ng tutunog. Lalo na kinonfirm yung mga solo-solo nyo, hindi naman pala daw solo. Behind the camera. Kasi natatakot daw na mag-solo mukbang yung isa. 'Di ba? Sabi sa inyo eh. Well, kung yan ang tingin nyo, sa ginagawa nyong yan. Kasi ito kasi ang masama, mga sir. Yung paggawa ng peke, ay hindi naman bawal. As long as na dinideklara nyo. Katulad ni Tim Morozov, pagpapanoorin yung disclaimer sa unahang bahagi ng video ni Tim Morozov, inaamin niya na for entertainment purpose yung ginagawa niya. Pero successful yung channel niya. 'Di ba? Kasi kayo, ang problema sa ginawa nyo, pinaniwala nyong totoo yung ginagawa nyo. Ngayon, hindi nyo malagyan-lagyan ng disclaimer kasi lalabas na niloko nyo lahat. Parang ganyan naiipit si Donsky ngayon eh. Kaya kahit magkapit-pita ng itlog, hindi aamin si Donsky na peke yung ginagawa niya. Diba? Yun lang naman. Now, pagdating sa debunking, sinasabi ko, bagamat hindi, ganito kasi yun bagamat hindi ko nahuli na may tali yung pinto or nasa isip ko pa rin yung pamimaking ginawa nyo eh. 'Di ba? Parang iniisip ko tuloy na na-make ito ng ilang beses. Yung gagawin pa kaya nito, totoo na kaya. 'Di ba? Nangyari din sa akin 'yan. 'Di ba? Kahit na may good intention ako do sa pamimaking ginawa ko, ginawa ng bala ng mga kaaway ko 'yan eh. Nagtataka naman ako, ginawa ko yung fake video na yun, hindi naman nila piniplay sa channel nila. Naglinger sila dun sa idea na ako ay nameke. Yun lang. Pero hindi naman nila piniplay kasi pag pinlay nila sa channel nila yung ginawa ko, may intindihan ng mga tao yung message ko doon. 'Di ba? Pero kadalasan ang sinasabi nila, nameke ako. Totoo nga naman na nameke ako ng video. 'Di ba? Kaya hindi ko masisi yung iba na nagdududa din sa video ko.
Pero kailangan kong gawin yung bagay na yun eh para matuto yung mga tao eh. Kasi ang ginawa ko doon, 'di ba? Gumawa ako ng fake video, sumilip. 1 linggo kong hindi inamin. Then after 1 month, pinlay ko kung paano namin ginawa yung pamimeke para i-educate kayo na nagagawa pala yung ganung bagay. Ngayon, pinapalabas ngayon ng mga kaaway ko na sinadya kong pekein nyo na nailip, ba't ko pa i-record yung behind the scenes nun? Kung sasadyain ko talagang nameke ako ng video. 'Di ba? Common sense na lang eh. Pati nga on the spot na nandun, sinasabi ko yung plano namin na pamimeke. O after 1 week aaminin na natin to, ilalabas ko na itong behind the scenes. Di ba? Ewan ko sa inyo. Dahil gusto nyong makahanap ng ipupukol sa akin, edi go ahead. Di ba? Kaya nararanasan ko tuloy yon na nung ginawa ko yung pamimeke, some of you wala nang tiwala. Kaya nga hindi na ako nagdideklara ng paranormal sa videos ko eh. Sa disclaimer ko nakalagay naman doon wala akong dinideklarang paranormal. Kaya pag may nagsabi diyan sa comment section na peke, di peke. 'Di ba? Pero sinasabi ko wala kaming manipulasyon doon, 'di ba? Kahit sumama kayo sa amin, 'di ba? Wala namang problema 'yun. Yun lang naman. Pero naano ako dun dun sa nung narinig ko yon dun sa kasamahan nyo dati. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero I think kilala na ng mga tao yung kung sino. Ikinanta kayo men eh. Diba? Katulad din sinabi ko kanina, actually nga si Third Eye din kinakanta na kayo dati. Ewan ko, mas matindi yung pagmamahal sa inyo ng mga tao eh. Parang kay Kulaong lang yan eh. Kahit lumalabas na yung tunay na mga pagkatao ni Kulaong, may mga evidence ng pinapakita kami nun, walang naniniwala sa amin. Mahal pa rin nila si Kulaong until such time na isang malaking YouTuber na ang bumanat kay Kulaong. Huwag nyo hantayin na mangyari sa inyo yun, men. Anyway, yan lang yung pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.